back po muli sa aking YouTube channel at sa videong ito nga guys, ako po ay magluluto ng favorite ulam ko, ang Ilocano dish na pinakbet. Ayan. So, sa iba't ibang lugar ay kanya-kanya po tayo ng pamamaraan at depende po sa inyo kung ano yung gusto nyo. So, ako po ay ganito po yung aking pamamaraan. Ito po yung aking mga ingredients. Meron akong malunggay. Bunga yan guys ng malunggay. Napakasarap yan guys. Lalo na sa pinakbet, pwede rin sa munggo o anong pang mga gulay or sa mga ginataan. At syempre, meron din tayong konting sahog na karne. At ang ating number one na masarap sa pinakbet, ang kamatis at talong at meron din tayong bagoong. So yung bagoong natin guys, hindi na siya pure kundi nilagyan ko na yan ng tubig para pinakasabaw at meron akong asin. At dyan ko po gagayatin yung kamatis sa asin para malamas ko siya mamaya at para lumabas yung katas ng ating kamatis. At syempre, yung pampatamis ng ating pinakbet ay kamoting bagin. Ayan, sobrang sarap guys ng kamoting bagin. At syempre, meron din tayong pampalasa or seasoning, yung ginisa mix. Ayan. Hindi po yan sponsored guys ha. So ayan, at ang gagawin ko muna ngayon guys ay gagayatin natin yung ating kamatis. Dahil yan po yung una nating ilalagay. Ayan, so gayatin lang po natin. At pagkatapos nga pong gayatin guys ay akin po yung lalamasin sa asin. So ang purpose po ng paglama sa asin, ulitin ko, ay para po lumabas yung natural na katas ng ating kamatis. Ayan. So sabi ko nga, depende sa lugar na natin or depende sa kinasanayan nating luto yung pagluluto natin ng pinakbet. So sa amin guys, sa natutunan ko po sa nanay ko, hindi na po yan ginigisa. So direct na po yan. Ayan, gayatin lang po natin yung mga kamatis at ipapakita ko po sa inyo kung paano po yan lulutuin. So wala na pong gisa-gisa yan at syempre dire-diretso na siya. Isang lagayan lang po natin sa lalagyan. Ayan. So, napaka-healthy guys ng kamatis especially po sa skin, sa ating balat. Siya po ay nakapagpapakinis ng balat. Ayan. So, after ko nga yan gayatin guys, ay lalamasin ko na yan sa asin kasi didiretso ko na sila sa kaserola at para mabilis yung aking pagluluto guys. Ayan. So, ganyan po yung aming nakasanayan. Yan po yung namulatan ko sa aking nanay. So, may lahi rin pong Ilocano yung nanay ko. Ilocano at Tagalog, halo na. Ayan. So, ganyan lang po yung gagawin natin. Ayan, kita nyo, lumabas na yung kanyang katas. So, after po nyan, ay atin namang lalagyan yung kaserola ng kamatis sa ilalim. At syempre, susunod ko dyan yung ating kamote. Ayan. So, tingnan nyo guys. Pinakasapi niya sa ilalim is kamatis. Ayan. Kasi masarap talaga guys sa pinakbet ang kamatis. Hindi na ako magpapakbet kung walang kamatis guys. Ayan. So, next natin dyan at yung ating kamoting bagin. Ayan. So, tipak-tipakin lang natin yan guys. At yan po yung nagpapalasa ng medyo matamis-tamis sa ating pinakbet. Mas masarap pa guys yung pinakbet kung merong bilog na talong or sitaw na turo, okra, sigarilyas, lalo na guys yung repolyo. Yan. At kung meron din kayong buto ng patani, masarap din yun. Or yung kadyos. Yan. So, yan lang po yung available na gulay na meron ako. So, yan lang po yung aking lulutuin. At yung ang pinakamasarap na ampalaya ay missing din guys. So, hindi po ako nakabili at walang mabili ngayon. Kaya, yan na lang po yung aking pinakbet guys. Ayan. So, carry na rin po yan. So, after po ng kamote, atin ang ilalagay yung malunggay. Ayan, isasalansan po natin. Matagal po kasing maluto ang malunggay guys. At
Yan po, pag hindi nyo naluto ng maayos ay medyo makadhat or medyo makatikati sa lalamunan. So, need po natin na lutuin ng maayos yung ating malunggay. And then, lagyan uli natin ng kamatis guys. Kasi, ang gusto ko, kaya ako nilalagay yung kamatis sa mga bawat ano ay para lumasa siya sa ating pinakbet. Ayan. At syempre, yung ating sahog ay ilagay na rin natin para lumasa sa sabaw. Kasi guys, ang sabaw po ng pinakbet ay konti lamang. Kung nakita nyo yung mangkok kanina, ganun lang po karami. At ayan na nga po at ginagayat ko lang po yung talong sa apat. Dalawang hati lang yan guys. So, ganyan lang po yung paggayat ko ng talong. Hindi ko na po yan pinag-ihiwa-hiwalay. Yan. Sobrang dali nga lang guys ng ganitong proseso ng pagluluto ng pinakbet. So, kailangan nyo lang i-ready yung inyong mga gulay and after that, isasalansan nyo na lang sa kaserola, lalagay yung mga ingredients at yung mga pampalasa at isasalang na po sa apoy. So, mas the best po dito guys kung mahinang apoy ang inyong gagamitin dahil para hindi po masunog dahil sabi ko nga ay konti lang po yung ating sabaw. Ganyan po yung sabaw ng pinakbet. Iba po siya sa bulanglang. Ayan, so lagyan na rin natin ng konting seasoning para mas lalong malasa. And then, yung kamatis na natira ay isagad na natin kasi wala na tayong ibang ilalagay dyan guys na gulay dahil wala nga tayong ibang gulay kundi yan lang. So, masarap nga sana kung may ampalaya pero walang ampalaya. Kaya ayan, ilagay na natin ang sabaw at ready na para isalang yung ating pinakbet. Ayan. So, ayan. At sobrang dali lang. At go na tayo sa salangan guys. At hintayin na lang natin na kumulo at titignan-tignan na lang natin para malaman natin kung luto na ba o hindi pa yung ating mga gulay. Especially yung malunggay natin na sabi ko nga ay pinakamatagal maluto dun sa mga gulay na nilagay ko po ngayon. Ayan. So, ganyan lang po kadali yung proseso ng pagluluto guys ng pinakbet. Yan guys. Maamoy na siya guys. Mabango na yung amoy. Amoy binagoongan. At kita nyo umuusok na. So, yan. Ang ginagawa ko dyan guys, dinidiin-dinan ko yan ng sandok. Para, kasi konti lang yung sabaw niya. Hindi katulad ng bulang lang, na maraming sabaw, o yung binagoongan. Ang tawag doon, bukod sa bulang lang. Inabraw sa Ilocano. So, ito kasi ay pakbet, so konti ang bagoong niya. Konti ang tubig niya pala, ang sabaw niya. So, kaya dinidiin ko siya para sumipsip ng sabaw lahat guys ng gulay na nandito. Kaya pag kumulo na siya, dinidiin-diinan. Sarap talaga to guys, sana kung may ampalaya. Yan, grabe na talaga ang bango niya guys. Ayan, so silipin natin ang itsura niya sa loob para makita nyo. Yan. So grabe na yung kulo niya. Yan o, sabi ko sa inyo, dinidiin ko ng ganyan para sumipsip ng lasa yung gulay na nasa ibabaw. Sarap talaga to guys kung may repolyo pa sana. Yan. So, konting ano na lang to guys at pwede na. Papalutuin lang natin yung ating bunga ng malunggay. Kasi guys, pag hindi yan naluto ay medyo makati-kati. Hindi naluto ng maayos yung bunga ng malunggay. So, need pa nating palutuin ng mga ilang minuto para perfect. At syempre, ang kasunod niyan, chibugo na guys. So, yan ang ulam namin para sa hapunan. Takpan ulit natin. Time natin ng mga 10 to 15 minutes pa guys para maluto yung ating bunga ng malunggay. Yan. So, check na natin guys at baka kere na.
Pwede na yung ating, malunggay. Parang medyo alanganin pang konti pa guys. Medyo, medyo, konti na lang. Mga ilang minuto na lang. Ay, ilang minuto na lang siya guys. Ay makita na tabunan. Yan. Hindi pa kasi siya masyadong mabiyak. Ay, ayan. Pwede na rin pala. Kung natikman nyo to guys, yan ako. Sa mga hindi kumakain ng bunga ng malunggay dyan, shout out. Sobrang sarap nito guys. Yan. So, luto na yung ating bunga ng malunggay. At ang gagawin ko dyan guys ay hanguin na. Siyempre atin ang sasandukin. Ayan. So, magasandok na tayo guys. At kakain na tayo ng ating very yummy pinakbet. Yan. So, ganito kami magpakbet guys. Yan. May kamote. Kulang lang tayo ng ampalaya pero carry na yan guys. Kasi walang ampalaya. Nalimutan ko. Basta may talong at saka kamatis. Para sa akin guys, pinakbit na yarn. Yan. Ay, may nahulog. Yan. So, yummy. Ang bango niya guys. Grabe. Sobrang bango. Ayan. For today's video guys, yari na po yung ating pinakbit na gulay. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thanks for watching. Bye-bye. Yummy pinakbit. Ayan po guys, ang ulam namin for today's video. Ang aming hapunan ay walang iba kung hindi pinakbit na gulay. So, pagpasensyahan nyo na guys kasi walang ampalaya. Ayan. Pero carry na yan guys. So, yummy pinakbit.